Hi, hello guys. Magandang tanghali po sa ating lahat. So ngayon po is nagkakaroon po kami ng high booking volume sa Maxim po sa aming application. So by the way, my name is Christopher aka Chris Loloy PH. So as of today, I will be creating a lot of videos answering all of your questions that is related to Maxim service. So if baguhan pa po kayo guys sa channel ko, so don't forget to follow or to share na lang po para at least you will be able to help someone na they wanted to know more about Maxim. So this is the perfect time na i-follow ko din nyo para masubaybayan nyo yung mga contents ko. So ayan guys. So this update is not only for Cebu since I am the head manager basing here in Cebu, and we do have like a lot of branches all over Philippines. So at least malalaman nyo din po yung mga technique and mga secrets para po hindi ma-delay yung booking ninyo. So guys, number one, para hindi ma-delay yung booking ninyo, if possible, isi-settle ninyo yung payment sa mga sellers sa mga buyer ninyo or sa mga customers ninyo. But this is just a heads up just in case hindi legit yung account ng mga prospect buyer ninyo o yung mga prospect seller ninyo, tapos magsasend ng mga fake ID. So if possible, wag mong gawin yun. If possible, i-meet up mo sila, wag mong i-book. I-meet up mo sila para you can check the validity. Ngayon guys, ito lang yung mga technique talaga, secrets na para mapadali. Halimbawa, yung booking mo ay talagang delivery lang, hindi mabigat, hand carry or parang may lagay lang sa harap ng motor or malagay sa U-box. Pag walang money involved, wag mong lagyan ng note sa additional information. Number 1 tip yan. Kasi pag book mo agad-agad papasok. Except if pabili. Pag pabili guys, para hindi kayo mag-aaway ng driver, kailangan ka mag-book sa mismong pabili and you have to indicate the note. Yung sekreto talaga na binigay ko sa inyo, halimbawa pick up lang talaga, no money involved, so wag ka nang maglagay ng note. Okay? Wag ka nang maglagay ng note kasi agad-agad papasok yan sa driver. Make sure, tandaan mo to or else makakagulo kayo sa driver, di ba? This technique is only applicable pag walang money involved na transaction. Uulitin ko, if there is no money involved transaction, wag mong lagyan ng note. Halimbawa, pick up lang, yung ganun-ganon, wag na. So, saka na kayo mag-communicate pag ma-assign ni driver kasi agad-agad papasok yung booking ninyo sa driver's account namin. Uulitin ko ha para makaintindihan tayo or else, pag gawin mo to guys, tapos meron palang pabili pala yan siya, tapos merong money involved, merong COD. So dyan tayo magkakagulo, ha? Please, wag nyo pong i-book na walang note pag merong COD. Number 2, pag pabili talagang require na maglagay ng note. Pero pag walang money involved, walang pera na walang COD, wag nyong lagyan ng note, agad papasok yan sa driver. Agad-agad, wala pang minute, papasok yan siya. Number 2, required talaga na maglagay ng note just in case pabili or merong COD. Wag nyong ilagay ang number sa inyong mga receiver kasi meron tayong tinatawag na diver. Magpapa-as if sila na sila yung driver assign or else magpapa-as if na sila yung seller. Tapos kumbinsihin nila yung mga receiver ninyo na magpapasend sila ng GCash para mapadali yung transaction. So guys, given na we are here in the Philippines, we are surrounded by different type of fraudsters and scammers. So if someone will contact you guys na magpapasend ng GCash, always validate sa original na katransact nyo po. Especially yung ginagamit nila Facebook page or yung magpapa-as if na driver, you need to
compare the name of the GCash if nagmatch po sa name ng driver or sa mismong seller. So again, bago po tayo magpasa ng mga pera or mga any transaction, balikan nyo po muna yung original nakatransact mo, i-validate kung sa messenger kayo nag-contact, balikan mo siya sa messenger, mag-usap kayo doon, i-confirm mo if siya ba yun. Or else, pag hindi mo yan gawin, posibleng mai-scam ka. So pag mai-scam tayo, so it's all about our katangaan or talagang hindi lang talaga tayo na-inform, no? Kulang sa atin yung validation, no? So, posibleng ma-scam tayo. So, again, sa amin, bawal yung mga ganun. Pag hindi bawal sa inyo, so wala po kaming magagawa. So, marami nagpo-post sa Facebook, naninira ng aming kumpanya na minamanage namin. So guys, we are actually doing our best talaga to address all of those concerns. Pero, paano namin mahinto yung mga ganun kung tayo mismo hindi natin sinimulan sa ating sarili? So, dapat talagang simulan natin sa ating sarili and everything will follow. Walang mang-scam kung walang magpapascam. Kung walang magpapascam, walang mang-scam. That's all for today, guys. And if you have any questions and if you want me to create another contents related to Maxim service, so you can comment down below. And today, since it's my day off, so I'll be creating a lot of videos na gusto nyo. So once again, follow, share, and comment for more updates. This is Christopher, aka Chris Loli PH. Bye for now, guys.